scholarship na contract unsa di ay ni si OWA o BSP. So nakoy pangutana kay nag-apply ng gidmuan scholarship ni OWA. What does OBSP stands for? Kay buot pasabot ni OBSP. Scholar naman ka mo. Saan man? Saan si OBSP? Yung say buot pasabot TSP. OBSP stands for? Ano? Hala, wala ka balo. Aboy, muni siya, isa mag-isakuan, na-observe na mo. Dili raraba ka mo ang scholar ni OWA, natay lahi-lahi nga scholarship program. So, dapat kamao mo, unsa mo nga scholarship program under. What does ODSP stands for? Overseas? Ano yung overseas? Yung OFW, Overseas Filipino, ano siya? Pero ODSP stands for OFW Dependent Scholarship Program. So, kana siya. So, mapaka na to utro ang atong mga kaugalingon, ang atong parents, atong guardians, especially atong OFW loved ones kay ang rason mapod nga na mo din hikaron tungod sa ilahang sakripisyo, sa ilang pag-ampo mamakuha mo kay nakadaghan ba naman i-apply. So, for school year 25-26, mag-inform lang po, 808 ka-applicants. Pila ang di-allocate ni OWA Central Office kang Region 10? 200 ra. So, dili ni buot pasabot nga swerte mo. Okay? Dili ni paswertihay. Blessing ni siya gikan sa Ginoo kay matod pa ni Sir Eugene, you are the chosen ones. So, dili kami ang ipili sa inyo. Kaya kung dili mo sa'yo ni-apply, naglangay-langay mo, kung may problema sa inyong grado, dili gid para sa inyo. Okay, nasabtan ka. So, I hope no nga, maminaw kay importante ayo ni. Dili siya basa-basa, dili lang maminaw kay requirement nga maminaw, dili lang maminaw kay naa mo din gipaka-attend mo, gikan mo ni OWA. Maminaw para sa inyong kaugalingon, sa inyong kaugmaon. Okay? Kay kami sa scholarship unit, we're very willing to go the extra mile para sa inyo. Diya, kadapito pa rin anak niyo, babi. Tabangin ko ninyo inyong kaugalingon. Okay? So, mag-start lang sa page 1. Muli ang page 1. So, the Overseas Workers Welfare Administration, represented by Regional Director, Officer in Charge. Isa itong nadili ng welcome remarks na niya. Si? Very good. So, si Sir Eugene B. Vicias, OWA Regional Welfare Office 10, herein referred to as the grantor. So, si OWA, siya ang grantor. Ang sa ubos din mga part, si kaning Ann. So, Ellen B. Ronolo, is ako, sample. So, kung ikaw ang scholar, imuha ningalan. Ang edad, so 18 years old, way back 10 years ago. So, Filipino, single, presently residing at address ninyo. Make sure nga. For example, ako, taga-Cagayan. Yang nabutang sa ako ang kontrata kay niabot ko bukid nun. So, i-double check yun. And then, sa ubos nga, sa next nga part is ngalan sa guardian or sa parent. So, kung kinsa tong isend ninyo, again, kinsa tong isend ninyo, magupit pa sa kontrata, siya dapat ang ngalan nga naadinha. Okay? Dili yung uyab, dili yung silingan. Ha? So, kani ang guardian, Beatrice Vidal Flores, legal age, Filipino, married. And the ikunsaman, grandmother, mother, father, sister, brother. Presently residing, address. The grantor is mandated to provide social welfare programs and services, particularly on education and training to support the welfare and development of OFWs and their families. Whereas the grantee, kinsa si grantee? Kinsa si grantee? Si OWA si grantor, kinsa si grantee? Scholar. So, grantee? Page pa lang siya.
Tara. So, si Granny has complied with the minimum requirements. So, kailangan ang naatanan din na-meet itong qualification. Na-meet ba? Do you think na-meet ninyo? Yes, oy, wala mo din yung kanina na-meet. So, qualification set under existing OWA scholarship policy guideline hereby awarded with the program of study under ODSP, OFW, Dependent Scholarship Program. Ani, make sure po ning category. So, ang category 1 ragid og 2. Kinsay category 1? Kinsay under category 1? Kinsa man ang mga category 1? Kinsa ang mga category 1? Grabe, wala nang tatay mong ipaslak. Di naman mo manubag. Sa category 1. Category 1 ka sa usap, isa man ka mamili. Manubag yun dapat. Dapat anak o, pwede mag-erase ang hand. Di sa category 1. Estudyante siguro. Category 1 ang mga ni-apply na Estudyante. oh, may first year. Freshman. Okay, ang category 2 mga second year, third year, fourth year, fifth year. Okay? Butang na ito first year po, nakabutang category 2. So, erase yun na ninyo. So, i-double check na siya. Leading to course ninyo, Bachelor of Science in Information Technology. Pwede na nakabutang na Bachelor of Science in Inom Tanduay. So, dili ha, i-double check. At di, asang school? University of Science, so asa yung school? USTP, CDOA campus. By the way, natin kayo gusto clarification aning sa school. Kaya sa school, in case man galing sa satellite, bitaw mo. Say for example, Misamis University. Si Misamis University, divided siya into 2. May main, which is sa Uzamis, na po din sa Oroqueta. So, kung maghatag galing mong info, specific ninyo, asa ka school, asa ka satellite, if na siya satellite ng galing. Kung example, Bukidnon, ang BSU, daghan na siya satellite, na siya ikalilangan, na talaka. So, i-make sure din na ninyo, kay basin ng God, pag i-deposit ang assistance sa sayop, mahulog. Kaya si Misamis University nga, Uzamis o Oroqueta, dahil siya bank account. Okay, kailangan na maklaro. Kung nai-satellite office ka, nai-satellite nga kuha ninyo ang school, pagsabag yung munaan sa in-charge. Kaya makadelay na siya. Kana siya. And then, ang asa located ang school. Kani, effective. Muning isa sa pinaka-importante nga bantayan sa page 1. Effective from school year 2025-2026. Kaman mga school year grantee. 2025. I-apply mo for school year 25-26. So, dapat ang nasa contract, school year 25-26. Diri na siya magkalaki. Ganito, school year. So, for first year na 4 years ang course, or 5 years. 4 years, 28, 29 yun na. 2025, 26, first year. 26, 27, second year. 27, 28, third year. 28, 29, fourth year. So, kung first year ka karon, upat ra ka tuig imong kurso, 28, 29 na siya dapat. Okay? Pero kung second year ka, ang gusto ka mag-end, kung 28, kung 25, 26, sa second year ka karon. Huh? 27, 28, 25, 26, second year ka. 26, 27, third year ka. 27, 28, fourth year ka. Okay? So, katong mga limang katuig ang kurso, architecture, doctor of, sa bani siya, kailangan 29, 30 na. I-double check ni palihog hati. Magansi mo, what if pupirma mo niya? Duha na katuig ang nakabutang instead na upat. And ipirma man mo aming kontrata. So, mo nang pag-aihatag magapil, basahon yun. Okay? So, kani, whereas, the parent guardian assured that the grantee shall comply with the requirements of the academic undertaking and fulfill the terms and conditions of this grant. So, sa page 1,
1, nakikita na lines sa gilid, right? So, next scholar grantee, ang pwedeng sa ubos, regional director. Scroll up, sir. So, na parent guardian. Nakoy ang itiyuhan sa taas. So, sa first na page, ang permahan ni scholar is ang scholar grantee, which is nasa gilid ha. Sa first page, ang permahan nasa gilid. Kung scholar ka, sa scholar ka mo pirma. Kung ikaw ang parent or guardian, sa parent or guardian ka mo pirma. Unang first page. Again, sa regarding guardian, ang dapat na pirma is katong lead ID. Ang dapat na mo pirma is kuan, katong inyong gihatag nga valid ID sa guardian. Some of you nga nag-attend karon is mo'y dili mo pirma sa contract, right? So kung kinsay nakabutang nga name sa guardian sa contract, maujud ang mo pirma. Kung kinsa tong inyong gihatag nga valid ID. Unya is basahan lang ha sa kung kinsa asa mo dapat nga art pirma. E nato'y uban nasayop ni pirma dito doon sa regional director. RD na hinuon mo, scholars pagani, pila sa tarong para ma-RD. No, ni pirma dito tapad kay Sir Eugene. So, tanawin ninyo na may kuan naka-underline sa first page. Pwede siya ipa-zoom out, Sir Ronald, nga makita ang whole nga first page. By the way, dili na mo pwede ihatag ang contract as of now because manguli ra dayon mo. So, kuan-kuan na ni kanang sa pana kanang maniguro pud mi sa amo ang part. So mo ni ang page 1 nga contract wherein naka-indicate diri ang details ni scholars, details pud sa guardian. So please paki-review po as soon as you receive your contract kung na may wrong spelling. So sa page 1, diri sa kilid mo pirma. Pangitaa, sa dapit mo pirma si scholar o si guardian. Page 1 pa ni siya. So, page 1, padayon ta. So, nature. Nature sa page 1. Sa page 1 pa, sir, sa nature siya. Sa ubos na part. So, si OFW, si ODSP, scholarship programs that offers financial assistance amounting to, pila ang financial assistance? So, 20,000 per school year. Kung pasabot, 10,000 ang kada semester. So, ang duration sa scholarship, so, maning duration. Kung sa kadugayon, sa kutob, ang assistance. So, motong na ginahanglan kayo sa inyong course prospectus para makita pila ka tuig ang inyong kurso. Oto siya kay kung first year mo, pat ka tuig inyong kurso, upat ka tuig inyong kurso. So, ang financial assistance, upat po siya ka tuig, pero depende na siya sa inyong performance. Kinamli uban nga magkalisod, kaundang, nabagsak, okay? So, as much as possible, kung upat ka tuig ang kurso, mahuman na to upat ka tuig. Okay, para ang assistance, ma-release ko yun. Smoother ang releasing, walay delays. So, maning importante itong school year 25-26 to 28-29. Marang duration sa scholarship, kamas alang photo. Okay? Ako ang ODS. Taman siya pag-graduate ninyo sa college nga tuloy-tuloy. Dili kay nag 9 years, mo po ninyong i-expect until kanus mo gusto mo graduate. Ang duration will be tuloy-tuloy siya. Kung first year mo karon, tanan first year, taman fourth year college. Katong nag second year, taman fourth year. Katong nag third year, taman fourth year. Katong fourth year karon, 1 year. Karon na lang jud inyong assistance. Study place, asa pwede mo eskwela. So, sa nga eskwelahan sa Pinas, basta kay SHED accredited. Dili pwede nga eskwela outside the Philippines. Dapat within sa Pinas, and of course, SHED accredited ang school, ang college, or ang university. Or siya, again, scholarship privileges.